Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Hello, good morning po. Good morning din po. Naririnig niyo po ba ako? Ayan, thank you po. Ayan, so, praise the Lord po kasi tayo po ngayon ay nag-training at ano po, may gagawin po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, mag-expect po tayo sa ating pong personal na ano po, na relasyon sa Diyos, dapat po, bago tayo pumunta sa field ulit, ay meron tayong rema. Ano po? So, dito po, buksan natin yung Bible po natin sa aklat po ng sa Lucas. Aklat po ng Lucas. Sa chapter 9. Okay. Lucas sa chapter 9 po. Layo ko lang. Teka lang po Ano mag-a-adjust. Ay, siya. Makisuyungan itong gitara. Praise the Lord po. Ngayon po ay first day ng training, kaya medyo, kahit po kami, yung adjustment po namin dito sa training po ay, so, dito po sa, kung halimbawa, meron pong, kumbaga, hindi po naiintindihan, dito po, sa Google Meet, kasi yung monitor po natin, na lang po kami, sabihan yung mga kasama ko po dito sa Zambales. Okay po, dito po sa Lucas chapter 9, sa verse, dito po simulan natin sa verse 60, 2. Okay, sabi niya po, sa verse 62, 9, Lucas. Ganda po na tayo ay may notebook, meron pong ballpen at po tayo magsusulat. Excuse me po. Okay, at ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sabi niya po dito, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ulitin po natin sa verse 62, ang sabi niya, at ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito po yung time po na meron pong gustong sumunod sa Panginoong Jesus. Yung isa sabi niya, gusto niyang sumama sa Panginoong Jesus, pero andun po yung kaagad na siya po ay binigyan ng warning ng Panginoon dito. So, dito po sa verse 37 po. Ayan, dito po sa verse, teka lang po 57, 37. Ayan, laki ng ko. Nagpalit po kasi ako ng cellphone ng gadget na gamit. Okay, sabi dito sa 37, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Ayun po. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. At sinabi niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit pumayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Sa verse 61 po, sabi niya dito, may isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lihon,
ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sige po, mag-pray tayo. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, ang dalangin namin na ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, maging malinaw. Panginoon, ang gusto mong sabihin sa amin, maging sensitibo ang aming spirito na marinig ang sasabihin mo. Panginoon, kailangan namin ang rema. Hayaan mo, O Diyos, na ito ay marinig namin sa amin personally, sa pagmimisyon at sa kabuuan ng simbahan na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay, meron po dito yung tatlong tao. Pahingin na lang akong hangin. Okay, sabi po dito, yung isa ay gustong sumunod sa Panginoon. Pero andun po na sinabi na kaagad ng Panginoon sa kanya na ito ang sitwasyon sa pagsunod po sa akin na kumbaga pag tayo po ay mag-worker, tayo po ay mag-misyon, andun po yung sa field kasi ay hindi po ito kumbaga kagaya ng tayo ay nasa bahay o tayo po ay nandoon sa local outreach natin na makakilala mo yung mga tao po doon. Ayun, sa field tayo po ay makikisama. Andun po yung adjustment natin dun sa lugar, lalo na kung hindi po tayo sanay na halimbawa yung iba sa liblib, ay sanay po siya sa syudad. So ngayon sa atin po, andun po yung adjustment natin. Tapos meron po tayong pakikisama. Ayun, naaalala ko po doon sa binasa po natin sa magazine. Mamaya, po yun, isa sa pag-aaralan natin yung magazine. Yun pong kay Bro Yun, ang sabi doon, siya ay humayo na ang dala-dala lamang niya ay isang supot na bigas. Kumbaga, yung wala kang kasiguraduhan doon sa iyong sitwasyon. Na kapag hayo mo ay meron bang katugunan lahat ng pangangailangan po natin. Meron pong mga tao na hindi po sila sanay ng wala silang pera. Or hindi nila nakukuha yung kanilang gusto. Halimbawa, yung katulad po nito sa field, darating ang time na tayo po ay yung allowance natin ay delay. Ayan, yung mga nagpapadala pa dati po sa Manila, andun yung delay, ang allowance. Sa atin po, kapag ikaw ay self-support, yung simbahan, kung hindi ka mag-faith, lahat naman po tayo ay nag-faith, pero maliban doon ay sabi, faith without action is dead. Yan, kailangan mo na magtinda ng kung ano-ano. Ayaw po, wag lang yung internal organ mo ang ititinda. Kumbaga po, andun yung kailangan mong dumiskarte, maging resourceful. Kagaya po ngayon, napakamahal ng bilihin. Kami po kahapon ay nagpunta sa palengke. May dala-dala po kami na 1,500. Dapat yun ay budget namin ng ilang araw, pero budget lang pala ng isang araw yung 1,500. Na para sa ilang bills lang pala po yun. So ngayon, kaya nga talaga ay aasa lang po tayo sa Panginoong Jesus. Aasa lang po tayo dun sa nag-send sa atin, dun sa nagpadala po sa atin, dun sa mission po na ito. Ayan. Ngayon dito po, pero kalabitin mo yung katabi mo, kung kayo pa yung mga nasimbahan, sabihin mo ay may gagawin tayo. Kailangan din natin, nananampalataya tayo, pero sa ating pananampalataya ay kailangan meron din po tayong gawin. Sabi niya dito, yung tatlo pong tao, excuse me po. Ayan, bakit kasi nung after camp, nagkaroon ng ubo daw yung mga tao, nawala ng boses, nilagnat, yun ang good sign na tayo po ay napagod nung camp. May ginawa po tayong paglilingkod. Amen po. Okay, so dito, sabi niya, yung isa, sabi niya, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Wow, lakas ng loob nito
na kumbaga susundan niya daw talaga ang Panginoon. Pero dito, napaka-honest po ng Lord. Ano po niya na yung transparent po ng Panginoon. Parang kagaya po dito sa training. Dito, sasabihin po sa atin yung ano talaga yung nangyayari sa field. Katulad, eto po, meron kaming ilan dito na peraso na magti-training. Ay, kagabi sila po ay pinaupo at kakain po, no? Binigyan ng pagkain. Yung isa, sabi niya ay, nung binibigyan na ng pagkain, hindi ko po kinakain yan. Sabi niya gano'n. Sabi niya, hindi daw kinakain niya yun. Ano po, ako yung nagbibigay pa mismo. Sabi ko, kakainin mo yan ngayon sa training. Kasi, pagdating po natin doon sa field, sa outreach, yung mga disipulo, pinahayo po sila ng Panginoon. Sa paghayo nila, ang instruction ng Diyos sa kanila, huwag kayong magdala ng wallet. Ayun po, yung lukbutan, sabi niya, huwag kayong magdala ng extra tunic, yung extra mo na, yung pamalit. Pati sandalyas mo, huwag kang magdala ng extra. Kasi, ang sabi ng Panginoon, yung dadatnan po natin doon, yung tutuluyan natin doon, sila po ang, kumbaga, magiging daluyan ng pangangailangan po natin Ayun po. So, ibig sabihin, tayo po ay by faith. Amen. Talagang aasa tayo sa Panginoon sa lahat ng ating ginagawa at maging lahat ng ating mga pangangailangan ay sa Diyos po tayo aasa, sa Diyos tayo magtitiwala, kasi siya po ang nagpadala po sa atin. Amen po. So, nandiyan pa po ba kayo? Kaway po kayo doon sa mga nasa kasimbahan po natin. Ayan, so nandiyan pa. Shout out po. Sino to? Ang layo. Kaya dapat pala sa susunod, hindi ko po, kaya po yung Bible ko, medyo hindi ko makita pero nakikita ko, ayun, sila, taga-Morong siguro po yun, Jadred, Mark Lawrence, sino ba yun? Si Beona, si Pastor, hello. Ayun po yung mga taga-Lomi. Ayun, may Lomi pala, sorry. Ayun. So dito, sabi niya yung isa, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Pero ang sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan. Ayun po ang pagmimisyon, ang pag-worker po, ang pagmi-ministry, mag-expect na po tayo na tayo ay mapapagod. Mapapagod. Mag-expect po tayo na tayo ay mapapagod kasi meron kang ginagawa. Kaya nga po, naglilingkod. Kaya tayo ay nagtatrabaho. Meron po bang nagtatrabaho na hindi pagod? Ang nakakalungkot yung sabi nila ay pagod ng walang ginagawa. Ganun po, yung kumbaga napagod ka nang wala kang ginawa. Yung buong maghapon na lumipas sa'yo na wala kang ginawa, iba yung pagod niya parang hindi po siya worth na naubos yung panahon mo nang wala kang ginagawa. Siguro yung isang araw, 2 araw, pero yung sunod-sunod, mahabang panahon na wala kang ginagawa, nasasayang ang panahon po natin doon at mas nakakaramdam ka ng kapaguran doon kasi paikot-ikot ka lang Diba po? Parang kagaya ng sinabi ng Panginoon doon sa mga Israelita, ang tagal mo na dyan sa bundok na yan. Diba po? Sabi ang tagal mo na sa bundok na yan, kailangan na nagpapaikot-ikot ka lang. Sabi niya, pumunta ka na doon sa promised land. Sa atin po, yung isang nabasa ko dito sa magazine po, kay Bro Yun, nakaka-bless po kasi sa loob ng yung nag-start siya sa ministry is 16 years old. And then another year yata, kung di pa ako nagkakamali sa memory ko, nasa 10 years, another 10 years. 26 years old siya
ang simbahan po niya, kumbaga po yung ministry niya, yung naabot po niya, naka 20 bayan. Ay, sorry, not bayan. 20 Probinsya po po. na probinsya. Amen. Pakikalabit mo nga yung katabi mo. Ilang probinsya na ang narating natin. Kumbaga po, meron tayong nakalagay na kailan ba yung nag-start ng year na yon na this is our mission. Diba po? To plant a praying church in every town of this province. Diba po? Yung dinideclare natin. So, ngayon, siya hindi po, kumbaga hindi lang bayan, hindi lang town ang narating niya, kundi mga probinsya. 20. Hallelujah. Paano kaya hatiin yung katawan nun, no? Yung oras, no, na ganun kakasipag. Dapat po, no? So, magkakaroon ka ng ganito ding testimony tayo, no po, na ganun kadami ang naabot natin sa Panginoon. Dito po, masasabi natin na talaga po siya ay naglingkod sa Panginoon, nagpagod sa gawain ng Panginoon. At napakasarap siguro po ng pakiramdam na, kumbaga sabi nga, every time na may ginagawa po tayo, kapag tapos mo na yung ginagawa mo, nakita mo na okay na, na-settle mo na, tapos uupo ka, di ba ang sarap ng pakiramdam? Ang sarap ng pakiramdam na kahit pagod ka, kahit po ikaw ay napagod, pero nakita mo na naayos mo yung ginagawa mo, mayroon kang satisfaction, mayroon kang saya at makakangiti ka. Ngayon sa atin po, sa pag-worker natin, kahit po tayo ay mapapagod na kakahayo, bilib po ako sa mga manggagawa, hindi ko matumbasan yung lakad po nila. Ayaw po na kilometro po. Ako po ay mabagal maglakad. Pero unti-unti lang ng lakad. Sabi nila, parang pampageant daw yata yung ganong lakad. Kasi nga, sinisave ko konti yung energy ko para makarating doon. Ayun, pero matatapos ko yan. Ayun po, diwali ng mabagal, at least nakarating ka. Amen. Kesa nagmadali, napagod ka agad. Kagaya ni, nung kuneho, takbong-takbo, no? Ang bilis niya, pero ningas kugon pala. Kalabitin mo nga yung katabi mo. Alam baka ayun po, yung ningas kugon pala siya, diba po? Parang, nung nagsabi na, okay, this is our mission to plant a praying church in every town of this provinces. Ang bilis mo, bukas ka ng simbahan. Ngayon, nung nakabukas ka na ng simbahan, ayaw mo nang humayo. Diba? Ayoko na humayo, nakakapagod pala. Diba po, bukas ka ng bukas. Tapos eto pa, kailangan ng pangrenta. Po, ang sarap lang maisip na, yes, marami akong binuksan na simbahan, marami akong simbahan. Pero, kailangan yung faithfulness. Amen po. Kailangan yung faithfulness. Kailangan yung pagpapatuloy po natin. Na yung sabi nga ng Panginoon, ang sinimulan niya ay kaya niyang tapusin. So, tayo din po ay tapusin natin yung sinimulan natin. Parang pelikula lang, no? Simulan mo, tatapusin ko. Kumbaga yung yung sinimulan natin na ministry at dapat po sabi nga po ni Benny, maraming mga nagsisimula sa ministry, maganda lang yung simula. Yan. Pero yung pagtatapos nila ay kumbaga yung iba kasi humihinto. Yung iba po ay totally nahinto, ayaw na magpatuloy. Tulad po ngayon, may ilan po tayo ng mga kasamahan, kahit po dito sa district natin, dito po sa Zambales, may nagdadalawang isip pa siguro siya na hindi bumalik hindi siya bumalik. Kasi kumbaga naunawaan natin bakit talaga naman pong mahirap mag-worker. Ikaw nga ayaw mo rin napipilitan ka lang. Hindi naman talaga madali.
Lalo na pagka yung 24/7 kasama mo, hindi mo kasundo, di ba po? Ang sarap umuwi. Di ba? Pero buti na lang, praise the Lord, kasi tinuruan tayo ng Panginoon at pinakita sa atin ng Diyos ang unang example ng self-denial. Di ba po? Ang Panginoong Jesus, nung time na yun, ano na siya dumating ang time na siguro napakamot ng ulo ng Panginoon nung pinagtataob niya yung mga lamesa doon sa templo. Diba? Kumbaga, bakit yung mga tao hindi marunong gumalang doon sa templo, no? Ginawang fundraisingan yung simbahan. Ayaw mo, kumbaga nagalit ang ganito. Ngayon, hindi lang yun Nung time pa lang ang Panginoong Jesus nagpapalayas ng demonyo yung mga disipulo niya. Diba po? Bago sila humayo, ang ginawa na po ng Panginoon, ang sabi doon sa Lucas, kung di ako nagkakamali, binigyan niya ng kapangyarihan yung mga disciples niya bago sila humayo. Diyan pa po ba kayo? Yung nasa, praise the Lord, na-encourage ako dun sa mga kumakaway. Sa mga hindi nagre-respond, ewan ko na, hindi ko nakikita. Alam niyo po kasi dito kanina, nag-worship. Ay, Perry, may nag-heart pa. Thank you po. Na-encourage ako magpatuloy na po. Nandiyan pa po pala kayo. Kasi kanina, nag-worship kami. Alam mo yun, yung naglo-loading, bigay na bigay ka na. Gusto kumawit sa Panginoon Ikaw na, Mangina. Ang napuputol buti na lang kumbaga naka-online kahit na parang nagkulang yung boses mo hindi halata. Ayun po, praise the Lord po, andyan pa po kayo. Okay, so dito po, sa atin, talaga naman po ang naka-full time. Hindi po matatawaran ng pagod ng mga yan. Unang-una, yung iniwan mo, yung pamilya mo, yung comfort zone mo, yung pangarap mo, marami po tayong sinakripisyo, wag po nating sasayangin. Wag nating sasayangin yung mga itinanim mo na yan. Kasi, darating talaga ang time. Kaya nga sabi dito, number 1 pa lang tayo, 3 to. Hanggang anong oras ba? Tingnan niyo sa schedule, baka masarapan ako hanggang mamaya to. Yung isa dito, sinabi na ng Panginoon, hindi madali. Hindi madali. Kasi sabi niya dito, wala man lang mapagpahingahan. May mga times po na, kung maalala niyo sa Korinto, sinabi ni Pablo, naranasan ko ang magutom, naranasan ko ang mapuyat, ilang beses siyang hinagupit. So, po ito ito yung buhay ng paglilingkod na, yung hindi ka, parang naka-bed of roses. Sa atin po sa ministry, lalabas ka ng katulad ngayon, napakainit, summer po, pero hahayo ka. Bakit? Kasi kaya po tayo nandyan sa probinsya na yan, nandyan sa deployment na yan. Sabi po doon, humayo. Sabi ng Panginoon, humayo ka. So, may nakakakita man po o wala, ang Panginoon ang ating pong CCTV. Siya po yung sa kanya tayo unang re-report siya po ang nakakakita ng ating ginagawa. Maaari po na, sabi nga, meron daw pong mga pangyayari po sa atin na nung nagre-report ng soul winning, ay kinaka-copy-paste lang daw yung reporting, yung mga pangalan. Kung pwede kang kumbaga, pwede mong gawin yung ganong klase ng pag-worker, yung ganong klase ng paglilingkod sa tao. Pero sinasayang mo yung buhay mo, yung panahon mo, kung ganitong klase po ang paglilingkod natin. Kasi dito sa church, lahat po tayo ay volunteer. Lahat tayo ay walang sweldo. Ang Panginoon ang talagang magre-reward po sa atin according sa ginawa po natin. At ang dahilan bakit po tayo ay humahayo ay hindi po dahilan sa kumbaga yung para po bang kumita ng pera, wala nga pong pera Daw po wala namang sweldo Hindi po for money. Ayan.
ano ba, anong dahilan? Bakit po tayo iniwan mo yung pangarap mo, iniwan mo yung pamilya mo, yung comfort zone mo? Sasayangin pa po ba natin? Nag-decide na po tayo na maglingkod sa Panginoon. Gawin na po natin yung best natin na paglilingkod sa Panginoon. Kasi sayang, yung panahon po natin mauubos, yung sinakripisyo mo para saan yan kung hindi po natin gagawin yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ewan po. So, ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran. Sa Kanya po tayo nag-commit. Kagaya po dito, ang Panginoong Hesus po ang kausap neto pong mga tao na ito, itong tatlo na ito. Sa Panginoong Hesus po sila kumbaga commit na maglilingkod sila, sasama silang humayo. Sabi nga dito nung pangalawa, andyan pa po ba kayo? Yan. Isahin po natin. Teka lang po baka... Ayan po. Amen po. Dito po sa, sa 39, malagay po dito, at sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ayan po. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Ayun po, no? Sa verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit, humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Okay. Kaya po tayo nag-worker, kaya po tayo magpapadeploy, ay para po humayo. Ang isa sa trabaho po natin ay sabi nga ng Mateo, chapter 28, and Marcos, chapter 16, 15, ay go ye, humayo ka. Anong gagawin po natin sa paghayo? Hindi ka nagpapandraising. Hindi lang po yun ang dahilan. Ano po? Sabi niya, preach the gospel. Ipangaral mo, ipamalita mo ang magandang balita ng kaligtasan. And pangalawa, sabi niya doon, make disciple. Yung pong mga tao, after nating sharan, hindi lang po sapat na nasyaran mo, na masaya ka na, nasyaran lang po natin. Hindi lahat ng tao ay last call and final call po. Yung iba, ay tuturuan po nating maging kagaya mo na maglilingkod sa Panginoon. Maging, sabi niya, make disciple. Kung si Pablo po ay may Timoteo, dapat meron din po tayong Timoteo na lagi po nating ini-encourage na ganito ang gagawin mo, magpatuloy ka, ito ang dapat, ito ang hindi dapat. Andun po yung pinapastoran, dinedisciple, tinuturuan mo. And sabi ni Pablo, imitate me as I imitate Christ. So yung dinedisciple po natin ay nakatingin sa atin. Lalo na po ngayon, may mga baguhan tayo. Diyan po sa kanya-kanya po nating local outreach na nagtitraining. Nag-o-observe po yan sila. Na kumbaga, halimbawa, yung paano ka kumilos, paano po tayo makisama, paano kayong magsalita. Minsan po sa training, naalala ko, yung iba sa training po ay siga-siga na kapag matagal na, sa training. Hindi na po nasunod doon sa patakaran. Ang number 1 na rule sa atin po, sabi, number 1 rule ng worker? Ayun po. So, bawal mag-complain. Minsan, kung sino pa po yung matagal na, ay siya pa yung mareklamo. Po. Siya pa yung mareklamo na katulad yan, pagka nandoon na sa, sa field. Kung sino yung matagal na, minsan lang po minsan. Kung sino po yung matagal na, sila na po yung tamad humayo. Sila na po yung wala na po bang sigla, wala nang excitement sa paghayo. Bakit? Kumbaga parang sawa na. Hindi po ba dapat, sabi nga the more na tayo po ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, di ba dapat mas napapamahal ang Panginoon sa atin at ang gawain? Kalabitin mo yung katabi mo. Di ba mas napamahal ka na sa akin?
Kasi matagal na tayong magkasama eh. Kaya po, nakapagtsatsagaan mo siya, nag-a-adjust po tayo. Ngayon, sa gawain po ng Panginoon, dapat po, habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod sa Panginoon, mas napapamahal sa atin ang gawain. Kasi mas nakikita po natin yung pangangailangan ng gawain. Nakikita natin nakikita ng Panginoon na itong mga tao na ito ay dapat maligtas. Amen po, itong mga tao na ito ay dapat masyaran, ito ay dapat mapag-pray. Mas nakikita po natin yung pangangailangan ng gawain. Mas bumibigat yung burden mo na gusto mong makibuhat. Na imagine mo yung kumbaga parang may dala ka na dito sa kaliwa, dala ka pa dito sa kanan. Sige, lagyan mo pa. O parang pong sa atin po, hindi na sapat sa atin ang isang simbahan eh. Hindi na sapat na kumbaga isang simbahan lang sa bawat grupo ng worker. Dati ganun po eh. Ideal mo is ang pinakamaganda talaga hindi dalawa eh, kundi tatlo. Tatlo, bakit? Kasi pag yung dalawa lang, ano na talaga eh, kumbaga magbabangayan, pag tatlo may taga-awat. No, may taga-awat pag tatlo. Ideal sana. Kasi, kumbaga, yung iba, yung dalawa lang kayo, yung kasama mo, nantsalat, sabi nila, walang kibo, ikaw madaldal. Ang hirap no? Ngayon, kung tatlo kayo, kung isa hindi nakibo, at least dalawa kayo mag-i-encourage sa kanya. Ngayon, sa atin po, tingnan nyo po, binigyan na tayo ng Panginoon ng mas malakas na, kumbaga po, bakit? Kasi, yung grupo po ng worker ngayon, hindi na po tayo, kumbaga 1:1 lang eh. Yung pong deployment natin, hindi na isang simbahan lang hawak mo, kundi 2 simbahan, nilalagari, minsan 3 pa, hanggat kaya. Para pong sa pagka-counselor sa camp, tatanungin yung counselor, malalaman mo kung yung counselor na yun ay andun yung heart niya talaga, andun yung puso niya sa paglilingkod, yung pagiging counselor. Kasi kapag sinabi nung magbibigay ng counseling na, kaya mo pa ba? Kaya mo pa ba? Kasi kailangan niya ng counselor. Lalagyan, madami na. Pero pag nakita mo, narinig mo, yung pangangailangan ng kailangan may mag-alaga nito, kailangan may mag-counselor sa kanya. Kahit na mabigat na, damang-dama mo na yung bigat ng gawain, ay sasabihin mo, sige po, papayag ka. Anong tawag doon? Self-denial. Na kahit, sige na, wala eh. Walang ibang bubuhat eh. Ayaw nito, ayaw niyan. Ngayon, sige, ikaw na. Kaya nga po ang Panginoon ay nagtatawag ng sino man pong gusto na sumunod sa Kanya. Pero, sabi niya po dito, many are called, but few are chosen. Many are called, marami ang tinatawag ng Panginoon. Nag-aaya ang Panginoon ng mag-worker, magpapastor, ng magmi-ministry, ng maglilingkod. Nag-aaya ang Panginoon na susunod sa Kanya. Many are called. Pero few, sabi niya, are chosen. Kasi yung mga tao na pinili po nila na tumugon dun sa calling. Kailangan po tayong mag-decide. So ngayon pong training, paulit-ulit po tayong magde-decide. Kahit ikaw ay pastor na, ang pagsusurrender po ng buhay sa Panginoon ay paulit-ulit. Kahit ikaw ay matagal na, kasi marami pong dahilan para tayo po ay tumalikod. Iwanan mo yung ministry. Sabi ng ilan, basic lang. Kapag ang dahilan ng pag-alis mo sa ministry ay yung hindi mo kasundo yung nasa field. Pero yung basic na yan, madalas, yan ang nagpapauwi. Kaya nga sabi ng Panginoon,
Huwag mong sabihin malakas ka, nakalagay po sa Korinto. Huwag mong sabihin nakatayo ka. Kasi baka ikaw ay mabuhal. Kasi yung basic na pakikisama, yung yung bang makakakita ka sa simbahan, makakakita po tayo sa mga kasamahan natin mismo. Yung katisuran, yung hindi magandang example. Sa kabila ng tinuruan na tayo, sabi nga sa Timothy, na pinapamemorize pa po ito sa atin. Kaya lang minsan, memorize mo pero hindi kayang isagawa. Ano po? Nasabi niyang ganun maging example tayo, maging halimbawa tayo. Una sa mga mananampalataya. Maging halimbawa tayo sa mga kapatiran natin, sa mga mananampalataya. Minsan po, mas madaling ipakita mo minsan sa unbeliever o sa ibang tao yung pagiging Kristiyano mo. Pero kung saan pa yung taga-church mismo, minsan po hindi tayo nagiging good example. Ngayon, sa advice po ng Panginoon sa Timoteo, sabi niya, maging halimbawa tayo sa mga mananampalataya. Sa ating salita, sa ating gawa, sa ating pananampalataya at sa malinis na pamumuhay natin na kumbaga doon yung pagsunod natin sa kalooban ng Panginoon, maging example po tayo. So dito sa number 2 po, yung una, yung tao ay isa, gusto niyang sumunod sa Panginoon, pero malinaw na sinasabi ng Lord, sa pag-worker, sa pagmimisyon, sa pagmi-ministry, hindi po madali. Mapapagod ka. Kasi kaya nga po tayo ay servant of God. Meron kang ginagawa. Yung number 2 dito po sa verse 60, ang sabi po ng Panginoon dito sa tao na ito na maraming dahilan. Marami po siyang dahilan. Ang sabi niya, hayaan mo, sa verse 60, sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay, ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. Yung word po na ito na sabi niya, hayaan mo na. Hayaan mo na sila na yung mag-asikaso dito. Once po tayo ay nag-decide na magpa-deploy, sabi na nakita ko tuloy itong nasa harapan ko, ang laki kasi, hindi niya po nakikita. Sabi po ng isa dito na trainee natin, nagpaalam po siya. Nagpaalam na mag-worker. 6 months. Ito po ay nag-slide back. Kaya maganda po, salamat sa Panginoon kasi may second chance. Kagaya po ni Samson. Samson po ba ang may second chance? Yung haligi ng building na yun kumbaga giniba niya. Santulak lang niya, patay lahat ng mga Pilisteo Sabi doon, mas marami pa siyang napatay kesa doon sa napatay niya nung hindi pa po siya nagkamali. Sabi doon, mas marami pang napatay itong si Samson. Bakit? Humingi siya ng another chance sa Panginoon na bumawi. So, kalabitin mo yung katabi mo, bawi ka. Pwede ba po tayong bumawi? Ano po? Okay. So, sabi niya sa Panginoon, kumbaga, binulag po kasi siya Kaya wag kang yung love life ng love life. Yung palagi kang nakatingin sa yung gusto ng iyong paningin. May panahon dyan, wag kang mag-alala, darating din yan. Hindi pa naman rapture kung nag-rapture na, okay na yan, hayaan mo na. Huwag ka na malungkot kasi pagdating naman sa langit na yung ka-love life mo kapatid mo lang din daw. Wala na, hayaan mo na. Ngayon po, binulag po itong si Samson. Kumbaga, talo na siya.
Pero imagine itong attitude po, maganda yung attitude na, ano po pag tayo ay nagkamali, maganda po yung bumawi ka talaga. At yung pagbawi mo ay yung bang noticeable, yung talagang makita talaga na bumabawi ka. Kasi minsan, alala ko sa training kapag nagsasalamin, sige po, babawi ako, sorry po. Tapos next training, harap mo na naman sa salaminan, same na naman. Nausapin, di ba? Yun na naman. Ako baga, di ka ba napapagod? Di kaya ay nagsasawa. Bakit? Kasi paulit-ulit na lang na ito na naman kami. Ito na naman yung uusapin natin. Kumbaga parang sa korte. Yung sa court, ito yung asunto nyo lagi. Ito yung paglabag mo sa batas. Ano po? Ibig sabihin, walang pagbawi. Walang remorse. Hindi mo nakikita yung dapat i-correct. Ito dapat ayusin. So, katulad po dito sa, tama ba ako? 10:30 ba? Tinignan niyo po ba? 10 o'clock. 10 o'clock po? 10. Tignan niyo po. Kung hindi niyo ako gagay, matatapos tayo dito. Tignan ko lang po. Medyo na ako kasi kapag may nag-pop up na message, iniisip ko baka mini-message niya na po ako. Ayan po. Eto po. So, kaya pa 10. Nandiyan pa po ba kayo? Hello? Ayan po. Praise God. Hintayin ko sila mag-react kasi dito nagre-react. Doon po kaya. Nasa kanya-kanya po tayong probinsya. Ay, kay sarap sanang nagkita-kita rin po tayo na training ulit. Kaso, ganyan talaga. Ayan, praise God po. Andiyan pa po sila. Okay. So, nasan tayo kay Samson? Okay po. Si Samson, siya po ay yung talagang nagpakita po ng pagbawi niya. Yung pagbawi niya na talagang noticeable. Bakit? Kasi sabi doon, yung napatay ni Samson, nung siya ay nakipaglaban, ilang libong tao yung napatay niya sa pamamagitan ng panga. May sinuntok pa siguro, isang suntok niya, 10 agad. Mas marami yung napatay niya nung last na. Nung time na sabi niya bumawi. Pero wag naman sana tayong dumating dun sa punto na ganito na huli na yun. Kumbaga, once na tayo na aayusin ko na ito, aayusin ko na Panginoon yung paglilingkod ko. Nag-commit ako na maglilingkod sa'yo full time, wag kang pabago-bago ang isip. Wag tayong pabago-bago ang desisyon. Kasi ang sabi ng Book of James, ang taong pabago-bago ng isip ay huwag kang umasa na makakatanggap ka kung ano yung pinapanalangin natin. Kumbaga sa atin po, kung tayo pabago-bago ng isip, paano tayo gagantimpalaan ng Panginoon? Wala doon ang faithfulness. Paano yung reward natin? Ang sabi ng Panginoon sa Revelation, darating na ako. Sabi ng Panginoon, darating na ako. Dala-dala ko yung reward mo, yung gantimpala mo. At ang sabi ng Panginoon doon huwag mong hayaan na yung para sa'yo na ito ay manakaw. Ibig sabihin, ang kailangan po natin talaga ay ang katapatan. Kailangan natin piliin ng manatili. So doon po sa principles of discipleship, ang isa po doon ay yung steadfastness, yung pananatili mo, yung katapatan. Kasi darating po ang time, marami tayong yung pagsubok na dadaanan na susubukin yung katapatan po natin. At sabi nga nila, basic lang daw po yung pakikisama, pero marami pong napapauwi dahilan dun sa hindi nila matiis yung pong pakikisama dun sa kasama niya. So dito may isa example yung isa po dito sa 2 Timothy, sulat nyo na lang po. Pangalawang Timoteo sa chapter 4. Okay, sa verse 5. Yung Timoteo chapter 4 po, 2 Timothy, ang sabi po dito, basahin ko na lang, simulan natin sa verse 1 para mas maintindihan pa po natin. Sabi niya,
Inuutosan kita sa pangalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hatol sa mga buhay at mga patay. Alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Verse 2, 2 Timothy chapter 4. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. So mga kapatid, kaya ka magpapadeploy, pupunta dyan sa probinsya na yan, dahilan po sa ipapangaral ang salita ng Diyos. Maging matapat po tayo sa soul winning po natin. Na, kumbaga sabi nga, paulit-ulit na lang dito, yung pong excuses sa paghayo, pag maulan, di ba? Bumaambon pa lang, hindi nahahayo. Bakit? Bagyo na kaagad yung ambon. Ngayon, tag-init. Tag-init po. May kanya-kanyang way para tayo makahayo. Yes, naunawaan po natin. Excuse. Napakainit po ng 2 to 4 para humayo, yung 2 o'clock to 4 o'clock. Gagawin natin ang paraan kung andun po yung nag-aarimuhan tayo. Na paano na lang kung yung tao na share-sharean ko ngayon, hinihintay ka kasi hindi ka dumating. Tapos paano ko yun na yung last chance na. Mananagot po tayo sa Panginoon. Kahapon po, nagpunta kami dun sa isa pong ipagpipray na may sakit. Nung nakita ko po, medyo na siya, yung papunta na po sa pag-uwi talaga. Ngayon, mayroon po pong gawain dito. May pinunta pa po kaming isa. Pagpunta po namin dun sa isa na nakausap namin, niyayaya po namin na umattend sa gawain po dito. Sunday pa po yun, pero may Wednesday na pwede pang, kumbaga, sige, makapellowship ka, may training po. Sabi niya, naghihimutok po yung tao. Pasintabi na dun sa, yung himutok, yung Tagalog na malalim, no? Nagsisintimiento siya. Na sabi niya gano'n, nung last time na ako niyaya na magsimba, nakaready na ako. Naghihintay ako ng sundo. Pero sabi niya, walang dumating. No, kung nag-iisip ako, sino kaya yun? Sino kaya nangako sa kanya na susunduin siya tapos hindi dumating? So, di ba yung ganitong pagkakataon po, na paano na lang kung hinihintay tayo ng Diyos, na yung tumugon ka dun sa pinapagawa ng Panginoon, na puntahan mo yung tao na yan, sharean mo. Naalala niyo po ba yung isang example, sinasabi din po ito sa training? Yung isang tao, magpapakamatay po siya. Ngayon hating gabi. Naghanap ang Panginoon ng taong mautusan. Yung isang tao, sabi sa kanya ng Lord, pumunta ka dun sa tulay. Hating gabi, pupunta ka sa tulay. Pero naging masunurin po siya sa ipinapagawa ng Panginoon. Anong ginawa niya? Pagpunta niya sa tulay, nakita niya doon may isang taong tatalo na sa tulay at magpapakamatay. So dahilan sa tumugon po siya, doon sa pinapagawa ng Panginoon, na kahit na time na para magpahinga, time na para matulog, baka naman, pwede namang matulog, magpahinga. Pero andun po yung may pinapagawa pa ang Panginoon Kailangan lang po nating sumunod. Kailangan natin na, kumbaga po yung, hindi yung kagaya po nito, nung pangalawang tao nito, andun yung excuses po niya. Yung mga pagdadahilan. Para hindi magawa yung pinapagawa ng Lord. Oo, susunod siya. Oo, susunod, pero may sarili siyang timetable. May sarili siyang programa. Hindi po dapat tayo ganon. Sa pag-worker po natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon, hindi yung sarili nating timetable, sarili nating programa ang susundin natin, kundi kung ano po yung timetable ng Diyos, kung ano yung programa ng Panginoon. So, nung time na yon, salamat kasi yung tao po na ito, hindi niya isiniksik, hindi niya ipinilit yung katwiran niya na, sabi na, matutulog ako, magpapahinga ako. Kumbaga may excuse. Kung naalala niyo po sa training, ang isa sa pinag-aralan po natin ay dapat yung anytime pwede tayong makontak. Anytime. Bakit? Kasi hindi mo hawak yung oras ng pangangailangan. Kagaya po nito. So kung hindi siya
kumbaga hindi siya tumugon, hindi siya sumunod, ay yung tao na yun, magpapakamatay, mapapahamak. Pero dahilan sa sumunod siya, ay yung tao po na yun ay naligtas. Amen? So sa atin, ilang tao ang sa labas na naghihintay nang masyara natin. Tapos tayo, uupo tayo sa church, hihintayin mo na lang yung oras na matapos ang time ng hayo. Diba po, sa iba't ibang kadahilanan. Ano yung pakiramdam ng Diyos sa ganun pong bagay? Ano yung pakiramdam nung nagpadala sa atin? Para nga po minsan, kung kayo po ay naranasan niyo din po yung ganito, pupunta po ako sa bilihan ng yung mga sa bilihan ng damit. Ganun po. Kaso pag nagpunta ka na yung parang pa-closing na po, nakikita mo minsan yung mga taong nagtatrabaho lang o yung taong nagmamalasakit dun sa pinagtatrabahunan niya. Ang dalas ko po niya na kumbaga na nakaka-relate ka, nalulungkot po ako na naiinis. Sorry po. Kasi yung halimbawa, meron pong yung tamad na mag-assist ng customer. So, parang sa church lang, may may mga tao na tamad na yung mga baguhan ay kausapin. Kumbaga parang ang katwiran nila, hayaan mo rin usher dyan, hayaan mo na sila. Ako'y pastor na, ako'y hindi na ako dapat dyan mag-entertain. Hindi po eh. Kung walang ibang gagawa, gawin mo. Amen po. Bakit tayo maghahanap ng ibang uutusan? Tayong servant. Amen po. Tayong servant. Nagdyan ka para maglingkod sa Panginoon. Ilang beses yan, pupunta ako sa kainan, makikita mo yung maglalapag ng kakainin mo, customer ka, di ba dapat polite? Yung magkakaroon ng dahilan yung tao na bumalik kasi ang ganda ng serbisyo mo. Diba po? Ang sarap bumalik sa kainan na to. Maglalagay ng plato, padabog, ito, kainin na. Pag nagsukli, ito, sukli mo. Diba ako baga, may baba to. Parang, hello, customer ako, diba? Parang ganun po. Ngayon sa atin, ano kaya ang pakiramdam ng mga taong pupunta po sa church kung hindi po nila maramdaman yung a place where no one is a stranger? So sa atin po, itong tao na ito, itong pangalawa, ang dami niyang dahilan para hindi sumunod sa Panginoon. Ang daming dahilan para hindi mag-ministry, para hindi gawin kaagad yung pinapagawa ng Panginoon. Hindi po sana maging ganito ang attitude natin sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod. Kung tayo po ay nag-decide na magpo-full time ka, narinig mo ang calling mo, malinaw po yan sa'yo, kinausap ka ng Panginoon, may panaginip, may mga verses, at may iba't iba pang kaparaanan na sinabi ng Diyos sa'yo, lalo na pong nakakatakot. Ang iwanan mo yung calling mo, iwanan mo yung pagkatawag mo, nakakatakot. Bakit? Kasi ang linaw na sinabi, sabi nga po yung kabayo, andyan po ba tayo? Yan, praise God. Diba po yung kabayo, nagsalita, yung mola? Kasi yung sasakay sa kanya ay nagagalit pa, hinahampas-hampas pa siya. Diba po? Nagalit na yung kabayo nakita niya, may anghel pala dyan ng Diyos. Kung malinaw po sa atin, excuse po, malinaw po sa atin ang pinapagawa ng Panginoon, magstay ka. Magstay ka. Maging matapat po tayo. Sabi niya dito sa verse, sa verse 5 ng 2 Timothy chapter 4 verse 5. Kaya maging mapagpigil kayo sa lahat ng oras. Pagtisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita. Tuptin mo ang iyong tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Basahin po natin ulit. Verse 5. Si Eman, ito na lang po. Verse 5, sabi niya, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Ito po ang advice sa atin ng Panginoon. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita.
So, gawin po natin. Yung word sabi niya, gampanan mo. Gawin po natin. Nag-decide ka na maglingkod sa Panginoon, nagpa-deploy ka, gawin po natin. Umayo ka. Kung kailangan may pag-pray, mag-pray po tayo. Sagayin mo yung kailangan po na yung sitwasyon po natin ay halimbawa, kagaya niyan, meron po tayong mga simbahan na kailangan talaga nating mag-self-support. Hindi mo kailangan na, kumbaga po sisihin ang ating organization na dapat tustusan kami. Hindi po eh. Kasi sabi ng Panginoon, the just shall live by faith. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa Diyos tayo nag-commit. Sabi niya dito, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Gawin po natin. Tukdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Tuparin po natin. Tuparin mo yung pinangako po natin sa Panginoon para tuparin din ng Diyos yung mga pangako niya sa atin. Minsan po, ang galing nating maghanap. Ang galing mong maghanap sa Diyos. Doon po yung pagka-question mo sa Panginoon, asan Lord? Yung blessing, di ba? Deuteronomy 28, nasan Panginoon? Yung mga pagpapala na ito na susundan ako. Kung hindi po natin ginagawa yung pinapagawa natin ng Panginoon sa atin, yung pong pangako ng Diyos sa atin ay hindi rin po ito matutupad. Hindi rin po ito matutupad. Sabi nga dun sa Philippians 4:19, yung verse na po na yon ay para dun sa mga katuwang ng gawain ng Panginoon. Mayroon pong isang check nyo po ito. Halimbawa, close po natin dito. Tingnan nyo po yung lugar na kinakalagyan nyo po. Yan, dito sa church. Meron pong mga haligi yan eh. Tingnan nyo po kayo dyan sa online po. May mga haligi ang bahay, yung building na yan, di po ba? Nakikita ko dito yung, hindi ko alam kung sa Morong ba yan, yung J-Dreads, mababa yung ceiling nila, nakikita agad. May mga pundasyon po yan, may mga haligi. May mga haligi po yung mga bawat building. Ngayon, imagine po natin, yung bahay na sabihin na lang natin 4 ang haligi. Yung isang bahay na 4 ang haligi. Tapos, yung isang haligi, ayaw niya nang maging haligi siya. Diba? Kasi yan sabi niya, nabibigatan ako. Andun yung reklamo. Ayaw niya na maging haligi. Ay 4 sila. Ngayon, sabi nung haligi na ito, na isa, nakita niya yung isang haligi, mas mataba. Tignan mo sa bahay, di ba? Iba-iba yung haligi. Merong malaking malaki. Kasi depende sa bigat ng ilalagay eh. Kumbaga yung pundasyon. Yung simbahan natin sa Cagayan, may haligi sa gitna. Ayun, yun yung pinakapundasyon. Nung unang dating ko pa lang doon, naisip ko na tanggalin kaya yung haligi na sa gitna at nakakasagabal. Ngayon, nagtatanong ako sa marurunong, pag tinanggal yung haligi sa gitna, gigiba. Kaya huwag kayong tanggal dyan ang haligi. Ayun po, gusto ko tanggalin ang nakakasagabal, kumbaga nakakasikip. Pero, yung po ay pundasyon para manatiling nakatayo yung building. So sa atin, meron minsan tayo sa church na mga haligi na aalis, ayaw nang maging haligi kasi may nakikitang katisuran, kapintasan doon po sa kanyang kasama. Wag. Kasi kung iiwanan mo, aalis ka, magigiba yung building. Bawat isa po sa atin ay mahalaga. Kagaya po nung kinukwento ko na ito, nung nakita ko siya yung haligi na yon, sabi ko, hindi proportion eh. Sa sarili kong pananaw, paningin, so alisin na lang siya eh. Kasi parang hindi makakatulong. Kung parang mas maganda kung wala siya. Pero hindi. Kailangan siya. Sa gawain po ng Panginoon, huwag mong iiwan. Huwag mong iiwan
ministry mo, yung deployment mo. Sabi dito ng Panginoon sa verse 5, kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Self-control po yan. Self-denial. Pagtisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Mananatili po tayo dun sa ating pong ministry, dun sa deployment mo, kahit na hindi na masarap magstay. Kasi minsan po, hindi masarap maglingkod sa Panginoon kapag yung mga kasama mo hindi masarap kasama. Diba? Sabi nga, may mga word yung mga kabataan, pangit kang kabanding. Diba po? Pangit kang kasama sa ministry. Hindi. Tayo ay naglilingkod sa Panginoon, hindi sa tao. And not by feelings. Sabi nga, purpose comes before feelings. Hindi yung driven tayo ng emosyon natin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ka nag-worker, kaya tayo nagpapastor, kaya tayo nagmimisyon, kaya tayo nagmi-ministry. Dahilan sa minamahal mo, mahal mo yung nagpadala sa'yo. At mahal mo din yung minamahal niya, yung gawain. Ang nagmamahal kahit na hindi na masarap yung pakiramdam. Commitment po ito. Pangako, isang desisyon na no turning back. Walang iwanan. Mananatili ka, mag-i-stay ka. Kasi mahal mo yung pinangakuan mo. Hindi ka nandiyan sa field dahilan sa wala po tayong sweldo. Pero salamat sa Panginoon kasi lahat ng pangangailangan po natin, maaaring ngayon hindi mo pa nararanasan yung kasaganahan. Pero kung magiging matapat tayo na masunurin sa kalooban ng Diyos, kagaya ni Abraham, iniwan niya ang lahat. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, iwanan mo yan. Abraham, pumunta ka dito. Ito yung lugar na kung saan kita pagpapalain. Kailangan lang po nating magtiwala. Magtiwala sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos. Ang pananampalataya po ay ang kasiguraduhan o katiyakan sa mga bagay na inaasahan mo na ito'y mangyayari. Yung pagsunod mo sa calling mo, dun sa mission, dun sa pinapagawa ng Panginoon na pumunta ka doon, humayo ka doon, ay pananampalataya. Magtitiwala ka dun sa sinabi ng Panginoon sa'yo na umayo ka. Mateo 28, ang sabi ng Panginoon, sa paghayo mo, sasamahan kita. Hanggang sa dulo, sasamahan tayo ng Panginoon. Sana ganun din po tayo. Maging matapat tayo sa pangako ng Diyos. Maging matapat tayo dun sa pinangako natin sa Kanya. So, sa atin po, kagaya nga nun pong isang kwento, sabi po, halimbawa yung bahay mo nasusunog. Nandun sa loob ng bahay mo yung mga mahal mo sa buhay. Huwag mong iiwanan. Kailangan ka. Huwag mong iiwanan. Tumulong ka. Paano apulahin yung apoy? Paano iligtas yung mga nandoon? Tumulong ka. Maging haligi ka na nakatukod. Sumusuporta. Nangiwan na yung iba. Sabi nga ni Pablo, itong si Dimas, sabi niya gano'n, iniiwan ako. Na umaling sa sanlibutan. Nang iwan na nga yung iba, ikaw mangiiwan ka pa rin. Yan din ang tanong ng Panginoong Jesus doon sa mga disipulo. Sabi niya sila, iniwan na nila ako. Kayo, yung disciple na kalapit ng Panginoon, palaging nandyan nakikita nila
yung ginagawa ng Lord. Kayo, iwan niyo din ba ako? So, sa ating pong lahat, ngayong umaga po na ito, sana po, bawat isa sa atin, marinig natin ang sinasabi ng Panginoon. Tayo pong lahat ay nakikinig ngayon, kasama po ako. Manatili po tayong tapat. Piliin mong maging matapat sa Panginoon. Sige po, yuko po tayong lahat. Ikaw ang yamang aming hinahangad, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang aming kayamanan, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon. Sa'yo at manalayo ng gusto hindi ko pa rin ayaw ka pa rin puso ko Pagkat ikaw ang yaman namin, Panginoon. Hanap kong sasaktan Panginoon Panginoong Jesus Panginoong Jesus Higit, Panginoon, sa yaman ng mundo. Higit sa lubuhan ginamit mo Ikaw ang nais mo Panginoon, ikaw ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko Panginoon Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luhan, ikamit mo. Ikaw ang nais ko, ang nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Kung naalala po ninyo yung pinapalabas dati sa atin ni Pastor Boy, yung isang tao na binigyan ng Panginoon ng cross. Sabi, huwag kang aalis doon, hintay mo ako, hawakan mo lang to. Dumating ang panahon na andun, may mga tao na nagpa-pass by, kanya-kanyang kaabalahan. Then dumaan yung malakas na hangin, kumbaga di pagsubok. Na to the point na gusto niya nang bumigay. Pero nakita niya, yung physical mo may mararamdaman ka eh. Pero kailangan nating mag-decide. Piliin mo na sundin na huwag mong bibitawan yung cross. Kung bibitawan mo yung cross, sino pang hahawak? Kung titignan mo yung mga mali, nung mga haligi na yan na kasama mo, bibigay yung building. Kasi kailangan ka doon para tumukod eh. Nakita mo nang nasusunog yung bahay, andun yung kung mahalaga sa'yo, yung mga tao nandun sa loob, hindi mo iiwanan. Kung andun yung pagmamalasakit natin sa gawain ng Panginoon, hindi mo iiwanan. Mas mahalaga sa'yo, hindi yung sarili po natin, kundi yung gawain. Yan po sinasabi ng Panginoon sa Lucas, na kung ikaw ay susunod sa akin,
Kailangan mong mag-decide na iiwanan mo ang lahat. Lahat, walang ititira kahit sa sarili natin. Maging yung buhay mo. Kasi ang sabi ng Panginoon, ang magpapahalaga sa kanyang sariling buhay, ang mawawalan nito. Hayaan mo na ang Panginoon ang maging buhay natin. Yung dating ikaw ay patay na. Yung dating nating pagkatao ay patay na. At kung ako man ay nabubuhay ngayon, nabubuhay na ako dahilan kay Kristo. Ang pangarap ng Panginoong Jesus, ang pangarap ko. Hindi ang sarili kong kalooban ang ipapatupad ko sa buhay ko, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi po madali ang sinasabi po natin na ito na pag-worker, yung self-denial. Mismong si Jesus, ang mismong Panginoong Jesus nagreklamo, hanggang kailan ko makakasama sa ministry itong mga tao na ito? Minsan, ayaw mo nang kasama yung kasama mo kasi hindi kayo magkasundo. Pero mag-i-stay ako dahil hindi dahilan sa'yo, kundi kalooban ng Diyos na mag-stay ako dito. Ito yung pinapabuhat sa akin ng Panginoon. Ito yung cross ko. Every day ng buhay natin, meron kang buhat na krus na kagaya ng Panginoon. At kung dumating man ang time na yung krus na yan, dyan ka na rin ipapa ako. Maging willing po tayo, kagaya ng Panginoong Jesus. Yan po ang example na binigay sa atin ng Panginoon. Ito po ay isang desisyon. Mag-decide ka ngayong training na ito. Marami nang nang-iwan, marami nang nawala. Huwag mong tignan yung nang-iwan. Ang tignan mo, si Kristo. Siya'y nanatiling tapat. Tignan mo yung mga pastor mo na nanatili. Tignan mo yung mga kasama mo na pinili nilang maging matapat. Kagaya po nung pag-aaralan natin sa Divided Seminar. Tignan mo itong mga tao na ito. Huwag mong sundan at tignan yung nang iwan. Ang tignan mo at sundan mo ay yung nananatiling tapat. Amang Diyos, sa pangalan ni Jesus, natas ko po sa inyo ang bawat isa. Panginoon, ang dalangin ko na palakasin at patatagin mo kami sa pamamagitan ng Espiritu mo na nananahan sa amin. Ng kagalakan sa paglilingkod, ang kasigasigan, Panginoon. Palagi naming maalala na ikaw ang nagsabi sa amin na sa paghayo namin, sasamahan mo kami. Sasamahan mo kami. Ang pangako mo sa amin, hindi mo kami iwan o hindi pababayaan man. Salamat, O Diyos. Sapat na ang salita mo na panghahawakan namin. We believe tapat ka, Panginoon. Hindi ka nagbabago. Ang sinabi mo ay kaya mong tuparin. Panginoon, salamat sa pribilehiyo na mapaglingkuran ka namin. Salamat. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na mapaglingkuran ka. Sa pangalan ni Jesus, ang dalangin namin sa training na ito, magpadala ka pa ng maraming manggagawa, yung mga matapat, maglilingkod sa iyo. Doon yung pag-ibig sa gawain mo. Pag-ibig sa iyo, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat. Patuloy na pagpalain mo ang training na ito. Samahan mo kami, Panginoon. Salamat sa anointing, salamat sa rema, sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Amen po. So magandang umaga po sa bawat isa po sa atin. Palain po tayo ng Panginoon. Binabalik ko po kay Pastor Dayan. God bless po. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat.